pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo, mas relax, mas diretso siya sumagot. Makikita mo po talaga yung diferensya. By the way, dapat ang follow-up dyan, by the way, nasan na ho pala si Rina Garma? Kailan ho siya maiuwi sa Pilipinas? Ang ginawa ng ating Vice President ay malinaw na nagdudulot ng gulo at saka pagkawatak-watak, no? Kapag Tingnan niyo siya, meron siyang binabasa. Di ba? Yung mga tanong nila dyan, yung mga press dyan, galing din ho sa kanila yun. Dito sa video na to, sasagot na ho ang mga tauhan ni Tambaluslos doon sa mga litanya nitong si Vice President Sara Duterte. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumahal sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin, yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Sasagutin ho natin punto por punto ang mga banat ng mga aso ni Tambaluslos dito sa press con nila na to. Talagang hindi ho sila tumitigil, no? Hindi ho sila magpapalipas ng isang araw na hindi sila makapagsalita, no? Grabe, nakatingin lahat ho sila sa mga cellphone nila. Binabantayan ho nila yung reaksyon ng sambayan ng Pilipino sa mga sasabihin nila. Mga kababayan, mag-comment na ho kayo. Ilatag nyo na yung mga punto de vista nyo sa mga sasabihin ng mga walang yung congressman na to. Umpisa na ho natin ito, mga kababayan. For today's first question, may call on Marian Enriquez from TV5. First question tayo. Game. Good morning po. Yan yung tanong ho ng mga media dyan, galing din ho sa kanila. Kumbaga, tanong nila, sagot nila. Ready na ho yung mga sagot nila sa mga tanong ng mga media na to. Yesterday po, merong press con si former President Rodrigo Duterte and may ilan po siya mga sinabi. Okay. Bale, itong press con nila na to, sasagutin nila yung mga banat ni Tatay Digong kasi ang dami yung nasaktan doon sa mga banat niya. Yung walang humpay na pamimigay ng ayuda, yung AKAP, yung AIX, yung ano pa tawag dito? Yung pondo sa PhilHealth, yung Maharlika Fund, ang dami yung perang lumalabas, kumbaga naghe-hemorrhage tayo ika nga. Yung tawag doon, tama ba yung sabi? Yung dumudugo parang walang humpay, yung nagbi-bleed tayo, gano'n. Yun ang nangyayari daw sa ating ngayong mga panahon na to, yung talagang di maampat yung walang humpay na pagdurugo sa pondo ng sambayan ng Pilipino. Tuloy. He's saying that Congress is sa Congress po, contempt is not a crime and yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings. Kung may nagawa kang disturbance or disorderly conduct. So, ang point po niya is dapat daw may detention center sila kung wala sana may bakanting kwarto dun ilagay at hindi dadalhin. Bakit daw dadalhin pa sa prison, sa correctional? Kasi hindi naman daw criminal. Well, that is for the committee members to decide. Hindi naman po, sa ngayon naman po, sa totoo lang, wala naman din pong gustong mangyari kung ano yung nangyari kay Atty. Zulaika. It just so happen, nagkaroon lamang po talaga ng security breach. At napakahirap po talaga na may VIP po na nandirito at hindi naman po talaga kakayanin din po ng ating security at facility. Ito naman si, inaaraw-araw nyo na lang yung panluloko sa ating mga kababayan. Ginagawa nyo na lang dessert. Merong sariling security si BP. Papasukin nyo lang yung mga yun, wala nang problema. Patulugin nyo lahat na security personnel nyo, walang problema dun. Na i-secure yung pangalo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Well, in addition to that po siguro, well, yung opinion po ng former president, that's well taken, I suppose, pero it's nothing incongruent or hindi naman po in opposition to what we're doing here. The contempt power being exercised here is the self-preservation of Congress. This is innate, it is residual in Congress, and it has been defended many times by Yung mga kasama nyo, ayaw na kayo pagsalitain. Ayun pala yan. Sorry. Sorry for the technical difficulties. So yun po, the power of contempt is residual, it is innate with Congress, and it has been protected many times by the Supreme Court. Our exercise by the House through the committee is valid, I believe, and it is in line with previous precedent.
Yung sinasabi po ni Chair Joel, and we agree with that po siguro, yung although we do have a we do have a detention center in the house, it's not properly equipped sometimes for given certain circumstances. As we understand, over the weekend, special circumstances po nangyari. It's not just your regular content issue. So the need to transfer to another facility usually ina-accommodate naman. And this is not the first time actually. We've already had precedent that we've already had contempt orders served in these facilities. In fact, yung ano pa yung na-mention? Yung women's correctional? The women's correctional was previously used also in the Quad Committee on the topic of POGO. So it's nothing new. I wonder why ngayon lang po siya nagiging issue. So yun lang po siguro in addition. On the administrative side, we will take the Administrative side. Dito tayo kay Boy Balbon. remarks ng dating Pangulo as customer feedback. At siguro kailangan po nating dagdagan pa yung detention facilities natin o dagdagan po ng kwarto kasi nga alam nyo naman po na ratsyada po ang Quadcom, so marami pong nakagamit ng facilities natin. And of course, as customer feedback, we will improve our facilities as well. Dagdagan nyo pati yung mga tagapagbantay dahil dyan mag-New Year si VP Sara. No, VP, wag ho kayong umalis dyan, no? Kasi pag nandyan kayo, yung mga masasamang elemento, nabubula po. Thank you. May another statement lang po ni Duterte following yung kill remark po ni VP Sara kay PBBM. Her dad, PRD said, kasuhan niyo na lang si Inday, hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpapakulong yan. Kung ipapatay mo yan, uuwi yan ng Davao. I mean, it's pertaining to the DOJ. This was to this was with the press con last night, no? Yes po. Hindi ko pa kasi napanood. Pero opinion naman niya yun eh. So, but again, nakita naman po natin yung direksyon ng House, yung sagot ng House, sagot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. They are treating this with all seriousness. Kaya kung ano Ang OA nyo naman, all seriousness. Yung nung pinagbantaan si VP, hindi seryoso, pero yang si Tamba, alam nga naman, si VP pa ba ang gagawa nun? Hindi kailangan gawin ni VP yun. Tadhana ang aming kasangga dito. Hindi natin malaman, di ba? Baka bukas, biglang ma-overdose siya sa pulburon. O, tumaas sa sugar. Matamis mo kasi yung pulburon, di ba? O, tumaas sa sugar niya. Pumlakda na lang, di na huminga. Tapos na, si VP na. O, ano gagawin nyo? Ako, kakantahin nyo na yung time to say goodbye. ano man yung laro-laro na naman na play with words o kaya yung sinabi nilang kasuhan, then titignan po natin sa mga susunod na araw kasi hindi naman po, wala naman po sa kamay ng Kongreso yan. Ang ginagawa po ng Kongreso ngayon, hinahalungkat po natin yung katotohanan, hinahanap po natin yung katotohanan dito sa ating mga hearings sa good government, saka sa Quadcom. So, wala. Opinion nila yun eh. Yun ang tingin nila eh. Thank you. Yes, I guess the DOJ through the NBI has started its investigation, and a subpoena will be issued for the Vice President to answer and to face these criminal charges to be filed against her. So with that, due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat against the President, the First Lady, including the House Speaker. So this will undergo a regular process. Pinakamalaking crime syndicate ho ngayon sa buong Pilipinas, Philippine government. Pinakamalaking crime syndicate. Nagpapakulong ng ganun-ganun na lang, nagnanakaw ng ganun-ganun na lang. Anak na to pa. Sorry, can we hear the quote again? Just to be sure po, no? Kasuhan niyo na lang si Inday, hindi naman makulong yun. Hindi talaga magpapakulong yun. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. I'm guessing the context also is kasuhan na lang instead of having the hearing. Tama po ba? I think it's pertaining to the kill threat po kay PBBM. So do you have any comments on that?
sa DOJ. Instead, I'm sorry. I guess the context is lost on us. We haven't heard the press con, but I think what's Si kung hindi naman abogado, safe to bumibili. say, well, for one, we've had first-hand experience na po, having had the former president join us in a committee. Oh, breaking news dahil nagsalita si Tatay Digong, Maharlika to start hiring non-technical employees. Oh, kung di pa magsalita si Tatay Digong dyan sa Maharlika Wealth Fund na yan, wala. Ang tagal na magtatatlong taon na tong administrasyon na to, itong Maharlika Wealth Fund, ngayon pa lang sila mag-hire ng non-technical employees. Ano yan? Security guard? Janitor? Committee hearing, baka po hyperbole po ito, so I'm not sure if we'd understand it right, but we stand by the rule of law and we stand by the statement of the President and the Speaker. The proper judicial the judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Anything you would like to add na lang po on how the former president po is handling this? And, you know, another lawmaker has also mentioned about, yun nga po, kung si Noynoy before, hindi po nakikialam or not saying anything about the Duterte administration during the drug war. Pero nga po si Duterte, seemingly, he's sowing discord po ngayon. Ito naman, di nakikialam daw tong si Pinoy. Bumira nga si Pinoy nun eh. Anak ng toko. Huwag kang ganyan, madam. Ay siya bagay, baboy nga pala itong mga ano na. Admin ni Marcos. Excuse me, anong sabi ni former president? Kay Inday, ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po, yung Shoutout kay Percy Lapid Shoutout kay Percy Lapid. Wala, shoutout ko lang, bakit ba? Alam niyo ho ba kung sino yung mga binira ni Percy Lapid bago ho siya magorgor? Hindi naman ho si Bantag ang binira niya. Ang binira ho niya, ito nasa ano naman niya to eh. Binira niya si Tatay Digong. O yan, unahin na natin si Tatay Digong, di ba? Di ba, Digong nyo ang tawag kay Tatay Digong? O, binira niya si Tatay Digong. Unahin na rin natin si Bantag. Binira niya si Bantag. Binira niya si Speaker Martin Romualdez. Binira niya si DOJ Secretary Remulla. Binira niya si Marcos Jr. Binira niya lahat ng nasa administrasyon. Pero ang ginawang polgay ho nila, walang iba kundi si Bantag. Kasi si Bantag di makakapalag. Ang dami niyang binira, pati si Tatay Digong nga, di ba? Tinanggal ho nila yung anggulo kay Tatay Digong kasi alam nila hindi poporma yun. Kay Bantag, walang pambayad ng madaming abogado, walang impluensya, kaya si Bantag ang gawin nating polgay. Di ba? Hindi mamamatay tao tong administrasyon na to. Anak ng to, huwag ho tayong maglokohan dyan. Brad! ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law, no? Oo, ang administrasyon ngayon, masaya ang mga adik, masaya yung mga protector ng adik. Di ba, Brad? Masaya yung mga protector ng adik ginagawang resource person at yung iba mga congressman pa. Di ba? Sinusunod nila yung rule of law, kaya pati mga adik nagiging congressman, pati mga protector ng adik mga nagiging congressman din. Di ba? Magpataba kayo. Talagang gusto natin na maayos, tahimik, at meron tayong sinusundan na batas at binibigyan natin ng hustisya, no? Lahat ng lahat ng mga sitwasyon na kung saan kailangan patas, no, ang pagtingin sa batas. Okay, yung mga yung biktima ng mga makakaliwang grupo, kailan kayo mag-iimbestiga? Di natin ipapatawag yon in aid of legislation. Yung mga nagreklamo kay Franz Castro na kidnapper siya, di natin ipapatawag yon. Convicted yung kasama nyo in aid of legislation para wala nang makaupong mga kriminal at protector ng droga dyan sa House of Representatives. Wala ko ba kayong gagawin?
Last na lang siguro, based dun sa quote kanina, parang dina-downplay na parang ganito na lang gawin nyo, ganito ganyan. Parang nilalighten lang nila yung seriousness ng mga threat na ginawa. Pero alam naman natin kasing lumang tugtugin na yan. You know, yan ang script nyo. Palakihin natin yung sinabi ni VP Sara. Yung threat. Hindi kailangan ni VP yun. Kailangan lang gawin ng boss nyo, magpakabangag sa pulburo. Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. Pag natapos ng administrasyon na to, maghahit ka brad para hindi ka makilala kasi nakakahiya ka. Malay mo, sa susunod kayo naman ang itatawag in aid of legislation. Yung, magkano yung budget ng mga young goods? Magtatanong ako dito mag-ahit ka na brad. Malamang sa malamang, yung pagbabalbas mo na yan, disguise mo lang yan. Para kung sakaling bumagsak ng administrasyon na to, pagkahahit mo, hindi ka namin makilala. Huwag kang mag-alala brad. Pagka-apelidong Ortega, perwisyo sigurado. And just to add, just to be clear, wala hong threat or balak na ipapatay ang ating pong Vice Presidente. Kumusta naman yung ano niya dito? Yung tigpas niya dito sa leeg. Yung personnel na binigay daw sa kanya, di umano, nagbanta sa kanyang buhay. Walang pagbabanta. Buti pa nga si VP nasugatan Yung amo niyo bambangag nasugatan. Kaya hindi ko din po maintindihan kung bakit nabanggit po yun ni PRRD. Just to be clear lang on that aspect, Have you finished with your questions, Marian? Marian, are you done with your questions? Okay, let us recognize Gab Lalo from Inquirer Online. Sir, kahapon dun sa hearing ng Good Government, yung mga special disbursing officers ng OVP at DepEd, si Gina Acosta sa si Edward Fajarda, inamin nila na iniwan nila yung confidential funds sa mga security officers, kay Colonel Nolasco at Colonel Lachica, upon the orders of the Vice President, di ba? May possible liability ba to, sir? Or may mga possible na kaso? Kasi we're not familiar kung anong kaso yung specific sa iwan ng pera sa hindi naman disbursing officer. Well, ako, tingin ko may possible na kaso dahil in the first place, sa kanila hinabilin yung pera Tsaka sila yung banded officer. So pag may nangyari dun sa... Unang-una, yung perang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman po nila pare-parehas pera. Pera po ito ng taong bayan. So, the fact na ito'y pinagkatiwala nila sa isang tao at kung may nangyari po dito sa pera, silang mananagot, medyo... Kaya nga po sila nagbabayad ng bond. Ang ibig sabihin po yun ay in the event na may mangyari dun sa pera, sila po yung magre-reimburse. Now, ang tanong, ito pong pinag-uusapan natin ay hindi po ordinaryong pera. We are talking here of 612.5 million pesos. Kayo no, 6 na hearing lang sa inyo yan. Anak ng tokwa. 600 million pesos. 6 na hearing na kailang hearing na kayo? Nakadosing hearing na kayo? Imagine niyo kada hearing magkano ang winawaldas ng House of Representatives. Diyan lamang sa kapritsyohan nitong si Tambaluslos na masiraan nitong mga Duterte. Yung sa Quadcom, nakadosing hearing na ho sila doon. Tag-100 milyon kada hearing na lang. Sabihin na lang natin gano'n kasi di umano yung mga maiingay na congressman dyan ilan sila dyan, ang dami nila dyan. Mababa daw yung 1 milyon. Di umano. Allegedly. Yung mga nakakapagpa-content, 1 milyon. Di umano. Yun yung mga nagsisirculate na kamaritesan sa social media. Kanino natin galing yun? Kay Sir Jason Sa. Di umano. Yung 600 million, ilang hearing lang yan dyan sa... In the event na may mangyari po dyan, so kaya po ba nila i-reimburse itong 612.5 million pesos?
if dagdag ko lang makikita natin na meron pong malinaw na paglabag doon sa Joint Memorandum Circular -2015. Dahil kung titignan natin kung sino yung accountable officer doon, it refers to the Special Disbursement Officer, the SDO, who in the person of Gina Acosta and Edward Fajarda. So wala naman po doon na nakalagay sa guidelines ng JMC na kailangan mong ibigay doon sa security officer. Yes, we understand na kailangan po ng security to secure the money upon encashment. But yung iti-turn over mo, yung pera na kaka-encash lang, kakakuha lang sa bangko, it seems it's highly irregular in the sense na hindi nga yun ang accountable officer. So doon pa lang malinaw na meron pong paglabag. And namin naman po mismo ng ating pong mga SDOs na yun po ay utos ng ating Vice Presidente. Maigli lang. They all know the irregularities na ginawa nila. Inamin naman po nila lahat yun. Ang problema, it was already too comfortable for them yung setup na gano'n, which is regular practice in their office. Kaya po, parang wala na lang. Kumbaga, hindi na sinusunod yung protocols nila. So, normal na nangyari. I wouldn't be surprised if hindi lang sa security binibigay yun. Baka kung sino-sino pa or driver na lang. So, I wouldn't be surprised na ano. But again, sabi ko nga, ang dami ng issues ng transparency sa accountability. So, it came from their mouth. So, alam nila yun, yung pagkakamaling ginawa nila. In addition lang po siguro, we thought po with the appearance of the 4 OVP officials who have been constantly evading the hearing that we would have answers. Yet, again, after, how many hearings na po tayo? 7? After 7 hearings, we're left with more questions now. Akala po namin, based on the previous hearings, 2 lang po ang Sa sobrang katangahan ninyo, dumalo doon si VP Sara, siya ang may alam dyan sa confidential fund, nakaupo siya ng mga 5 oras doon, hindi nyo man lamang siya tinanong kahit isang tanong. Pinagtatanong nyo yung mga nasa baba niya. Di ba ang nakakaalam ng confidential fund si VP? Dumalo siya. Nag-oath siya. Bakit hindi nyo siya tinanong? nakaalam sa kung paano ginamit confidential funds. The head of the agency and the SDO. So in this case, 3 people kasi 2 agencies. Ngunit, with their appearance po, nalaman po natin yung funds ay actually dinelegate pa ng SDO to a security officer who isn't even from that civilian agency. Our understanding is, itong 2 officers that were mentioned are both from the uniformed personnel po, which is separate from the OVP and separate from the DepEd. So doon pa lang po, I believe yung sa testimony ng witness na COA, hindi po yan in line with the joint circular. What has been delegated cannot be delegated further. Trabaho po at responsibilidad yun ng SDO. Ngunit pinasa pa po sa security agent, security officer na cannot even account to us now. If you recall, yung bonded officer po dito, yung SDO dapat, siya yung responsible. Ngunit ngayon, they cannot even tell us the smallest details of what we're expecting from the accomplishment reports, liquidation reports. So I think yun yung big takeaway dito. On the question po kung anong liabilities po dito, it would really vary. If we recall, if this is public fund intended for public use, even if assuming po na yung pondo na dinaan para sa confidential funds ay ginamit for public use pa rin, let's say, for example, pero dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. So yun po yung nakikita natin dito. Kasuhan nyo na. Nakita natin. May plunder na pala. Di kasuhan nyo na. Para pinapahirapan nyo po mga sarili nyo. Tingnan natin kung tatayo. Tingnan natin kung sino ang mga tatayo kung sakaling i-impeach nyo yan si VP. Sige, tingnan natin kung ngayon pa lang, nag-uumpisa pa lang kayo, pinapainit nyo yung saloobin ng sambayan ng Pilipino, nababara kayo sa social media. Nababara kayo ng ating mga kababayan. Para magkaalaman na, dalhin nyo na yan sa Kongreso, nyo na, meron nang tumayo dyan para i-impeach na si VP. Para magkaalaman na tayo. Hawak naman ni tamba lahat ng congressman. Nakita nyo naman, no? Sige, kayo magsama-sama kayo, pero sambayan ng Pilipino, sigurado natin, magsasama-sama din ho. Laban dito sa mga walang yan to. Nakita natin na merong
pagkukulang, no? Lalong-lalo na yung ating mga disbursing officers. Nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat, no, ng pera ng ating pamahalaan. At sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang, no, sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin, no, ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. Sir, yung ganitong issue na ang nag-disburse talaga si Colonel Nolasco and Colonel Lachica, mako-cure ba nito kung sakaling yung dalawang officials na lang ang ginawang SDO o bawal dahil military officials sila? Well, for one po, nabanggit naman po ng COA na pwede naman po mag-assign ng other SDOs. It would have cured probably, but the problem is they're still not from that office. I don't think, halimbawa, the agency, yung pondo nakalagay sa OVP, dapat ang SDOs galing po sa OVP eh. So doon pa lang, even if they did make, I don't know if you could even make security personnel from a different agency an SDO. So I don't think it would have cured it po. Although technically, you could add SDOs and that would have been a cure. Pero dahil nasa ibang opisina po, not possible, I think. Siguro po kung sa pondo, let's say, ng AFP, meron din po silang sariling SDO. But kagaya nga po ng sinasabi ni Congressman Rhodes, Office of the Vice President, hindi po sila, in fact, hindi nga sila sumusweldo sa Office of the Vice President. Kaya meron din po talagang problema. In addition lang po, no, aside from that, not only is that they're from the other office, they're from outside of the agency. Sila mismo, iba na po yung mandato ng opisina nila. So how could they be SDOs for a mandate to be executed for the civilian agency? Sir, part ba ito ng mga kinoconsider ng committee as a possible legislation? Kasi ang pinagbabasihan natin ngayon, joint memorandum circular lang eh. Wala pang formal na batas for guidelines on CFN. Ako tingin ko wala naman pong problema eh. Talaga naman dapat SDO ka kung saang ahensya ka nagtatrabaho. Nagkataon lang dito, gano'n naman talaga. Yung binigyan nila ng ginawa nilang SDO, talaga naman pong nagtatrabaho. Just so happen, binigay po nila sa iba. Kaya nga po, isa po sa mga possible na legislation na aming iniisip, dapat nga po talaga yung mga wala naman pong kinalaman sa intelligence gathering ng mga ahensya at departamento, dapat po talaga, we have to limit yung bibigyan natin ng mga confi fund. In addition to that lang po, no, siguro nakita natin, back then siguro sufficient pa yung joint memo circular, joint memorandum circular. Para nakita natin na it's being twisted, yung definitions. Halimbawa, si Mr. Fajarda was insisting na yung pagbigay niya ng pera to the security officer is disbursement, which I think the COA says is not their interpretation at hindi rin. Pero to be fair, I don't think it says in this joint circular kung ano ba talaga yung disbursement. So, in a sense, I think one of the suggestions by the committee, siguro the committee report, is to strengthen the joint memorandum circular. But on our part, I think we might push for legislation on top of that po, no? To really set the bounds and limitations ng mga SDOs natin and siguro stronger penalties for that responsibility. Sir, last question na lang. Kasi kahapon may statement yung mga House leaders saying na yung statements ni Vice President Duterte was a clear danger and threat to the country's democracy. Do you agree with this? Tingin nyo may ganong gravity yung mga statements na Hindi sila agree dyan. Hindi sila agree dyan. Nagsabi mga congressman, ano ba yung mga yan? Congressman, di ba? Hindi sila agree. Ang galing naman ng tanong. binitawan ni Vice President? Alino. 100%. Kulang yun. Definitely, because ang threat po sa ating Pangulo. Ang ating pong Pangulo ang nagre-represent po ng ating bansa. So, siguro sa ibang bansa nga po, baka hindi po, they will not take it lightly. So, definitely, there is a clear and present danger. I would agree po, there's a clear threat. There's a clear danger because there's a clear threat.
we've gotten so used po, no, to the statements being watered down by biro lang or hyperbole. Pero in this case, sabi nga po, no joke. So there is a clear threat on a person who isn't even private, but the head of our country. So this is a threat, direct threat on our democratic institutions. So there is a clear, very clear danger po. Ang ginawa no ng ating Vice President ay malinaw na nagdudulot ng gulo at saka pagkawatak-watak, no? Kapag Kita, tingnan nyo siya, meron siyang binabasa. Di ba? Yung mga tanong nila dyan, ng mga press dyan, galing din sa kanila yun. hinayaan natin ang ganitong klaseng pananakot, nagiging banta ito hindi lang sa demokrasya natin, kundi sa katatagan ng ating bansa. Wow. Katagan talaga, ha? Thank you, Gab. Mayor Alice Moras from PTV4, you're recognized. Hi, good morning po. Sir, unahin ko lang po yung about health concerns. Kasi kahapon, yun nga, si Gina Acosta habang tinatanong niya sa hearing kahapon ay bigla na lamang sumama yung pakiramdam at isinugod sa ospital. At alam naman natin si Attorney Zulaika Lopez ay nasa ospital na rin. Una po, Kongs, ano po yung official medical update na kina Gina Acosta at Zulaika Lopez? Kumusta po sila at hanggang kailan kaya sila sa Veterans Hospital? May update po ba sa atin? At ano lang din po, isunod ko na rin po, ano pong masasabi nyo dito sa mga tauhan, mga opisyal ng OVP na biglang nagkakaroon ng problema sa kalusugan sa gitna ng pagdinig? Ikaw kaya paupuin doon. Tapos yung sobrang stress na binibigay sa inyo ng mga tao na yan. Gusto ko, pagka dadating yung panahon itong mga nagtatanong na to, pagka sila na ipapahiya doon sa mga committee na to, sila tingnan natin kung ano mararamdaman nila. Doon po kay Attorney Zulaika Lopez, kung hindi po ako nagkakamali, ang kanyang diagnosis is acute stress. Ano yan? Ano yan? Disorder. So, parang binibigyan siya ng ilang araw para makapagpahinga. Until such time siguro. Anyway, yung contempt naman ay in-extend po namin until Saturday, or that is 5 days, no? So, insofar naman as si Ma'am Gina Acosta, wala pa kaming report, pero nung nandoon nga po sa committee hearing, pinatawag po natin ang ating in-house medical doctor, at nung binipi po siya, parang nag-shoot up yung yung blood pressure ng 150/100. Kaya po minabuti na dalhin siya. Baka sabihin itong mga na to, nagdadrama-drama lang yung mga kawani ng OVP na dumadalo dyan sa hearing. Hindi talaga na-stress sila. Sino ba naman di mai-stress sa mga yan? Pagmumukha pa lang nitong si Chua, talagang ako nakikita ko pa lang, kaya dito ako nakatingin, di ko siya tinitignan. Pinapakinggan ko lang. Tuloy. Siya sa malapit na ospital, which is dito nga po sa Veterans. Pero ano pong masasabi natin dito nga sa mga ganito nga nangyayari sa specifically sa good government hearing na may mga resource person na nagkakaroon ng can we say na biglaan ba itong mga health concerns po na ito? Magpagaling po sila. We wish them well para po makabalik na sila at masagot na nila yung mga tanong na importante po sa committee. Nandun naman sila Si VP nga nandun, di nyo man siya tinanong. Ito talagang si Balbasarado. Si VP, 5 oras na nakaupo doon. Ni isang tanong, wala kayong tinanong sa kanya. Pinagtatanong nyo yung mga underlings niya, yung mga tauhan niya. Bakit hindi nyo tanungin yung head of agency? Si VP Sara, bakit hindi siya tanungin nyo? Nandun siya. Wala naman po sigurong ibang rason na kung bakit sila may nararamdaman, kung hindi siguro nahihirapan silang sumagot. Baka nahihirapan nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. At saka yun siguro nagkakos ng stress. But I'm not a medical practitioner, so pagaling po sila para makabalik na po sila at masagot na po yung mga kailangan sagutin sa komite.
Sir, sorry, sundin ko lang yung statement ni Kong Ortega. So parang somehow, sir, you're saying po na if they will just tell the truth, hindi naman kailangang umabot pa sa stress, sa ano, ganun po ba yung ibig natin? Hindi naman po. Magpagaling muna sila para sa susunod po na hearing. Mas marami na po sila na masabing impormasyon kasi nga po resource person natin sila. At sabi nga nila, minsan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, the truth will set you free. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Naalala niyo po nung nag-affidavit po si Ginang Royina Garma, ibang-iba po yung... Nasaan na si Garma ngayon, Brad? Nasaan na si Garma? Binibigyan lamang binibida mo si Garma. Nasaan na si Garma? Huwag mong ibida si Garma. Nasa Amerika siya ngayon. Binigyan siya ng kansilado ang kanyang visa, nakalabas ng bansa. Pagdating sa Amerika, kansilado ang visa, hindi ho pinauwi. Pinapasok pa rin ngayon. Ngayon, doon ho siya dahil ito binibida niya pagka daw para gumaan ng pakiramdam. Ayun, gumaan ng pakiramdam, umalis ng Pilipinas, di na bumalik. Bakit? Dahil tatanungin siya sa Senado. Dahil mabubulgar yung mga kabulukan na mga pinaggagawa nyo dyan kay Royina Garma, dyan sa House of Representatives. Yun ang katotohanan dyan. Kaya wag mong ibida yung si Royina Garma. Yung witness yung pinagmamalaki, tumakas na para hindi siya matanong sa Senado. Yun ang buong katotohanan doon, Brad. Ikaw talaga. Yung pagsasalita niya pagkatapos niyang sabihin yung totoo, mas relax, mas diretso siya sumagot. Makikita mo po talaga yung diferensya. By the way, dapat ang follow-up dyan, by the way, nasa na ho pala si Royina Garma. Kailan ho siya maiuwi sa Pilipinas? Di pa ho tapos ang investigasyon sa Tuadcom, di ba? Tama yun, para mas mabilis nating matapos itong committee hearings. In fact, sabi ho ng aming chairman, siguro may isa o dalawa pa pong mga committee hearings. Pero kung hindi po makakadalo, because of medical reasons, baka mas lalong tumagal po itong hearing. Kaya tama po yung sinabi mo, Mela, na... Till Kingdom Come. Patagalin nyo. Enjoy din naman yung mga sambayan ng Pilipino habang hinihintay namin matapos ang termino ng amo nyo para may pinaglilibangan kami. Mas dapat sagutin na nila ng buong katotohanan para hindi na ho tayo tumagal dito po sa magiging committee hearings natin. And hindi na rin sila mahirapan na pabalik-balik pa dito sa mga pagdalo sa mga committee hearings. Ang tanong, ano ba yung version na katotohanan na gusto nyong marinig? Sabihan nyo na kasi sila. Sabihin nyo, ito yung katotohanan na gusto namin marinig sa mga bunganga nyo. Diretsuhin nyo na kasi, nahihiya pa kayo. In addition to that, kung mapapansin po ninyo nung tinatanong si Ma'am Gina Acosta ni Congresswoman Jinky Luistro, parang nahihirapan po siyang sumagot eh. In fact, there were 2 instances yata na halos maluha-luha po siya. So, it's either hindi po niya alam yung talagang kanyang responsibilidad as SDO at doon lamang niya nare-realize na may mali sa kanyang nagawa or meron po siyang pinagtatakpan na katotohanan na hindi po niya mas maganda yung pinagtatakpan. sabi-sabi. Kasi kung makikita po ninyo siya noon, ang sinasabi niya ay basta't binigay lang niya yung pera at hindi na po niya alam kung ano po ang nangyari. Pero kung titingnan po natin yung history ni Miss Gina Acosta, since the time na nasa Davao pa po sila o sa LGU, siya na po ang SDO. So parang hindi naman po yata kapani-paniwala na yung 100 milyon, mahigit 100 milyon ay ibibigay mo na lamang, ikaw yung banded official at alam mo na meron kang responsibilidad, biglang hindi mo na alam. Meron nung isasagawang pagkilos ngayon dyan sa EDSA Shrine, ha? Sa mga kababayan nating medyo malapit lang dyan, pwede ho kayo magtungo. Meron nung gaganaping pagtitipon sa EDSA Shrine ngayong araw ng Miyerkules ba ngayon? Martes? Ngayong araw ng Martes, ha? November 26 sa EDSA Shrine ngayong araw na to. Punta ho kayo mga kababayan. Kung malapit lang ho kayo dyan. Na nakakatanggal ng sakit yung pagsasabi ng totoo.
Ikaw, sir, kailan ka magsasabi ng totoo? Kailan mo aaminin sa amin? Ayun na nga mga kabayan, dito na ako natatapusin ng mga kabalintunahan nitong mga congressman na to. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mahal natin ang Pilipinas.